Magandang umaga po at tayo na ay mag-almusal ng salita ng Diyos. Ako po ang iyong lingkod, si Pastora Joanne. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa isang napakagandang umaga na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Tunay Lord na hindi po ito mapapantayan na anumang meron kami dahil ito ay biyaya o blessing na matatawag. Sa aming buong araw po, inihiling po namin Panginoon na kami po ay inyong samahan at sa aming pag-aaral, nawa ito ay magsilbing encouragement at kalakasan sa amin. Muli Lord, naanyayahan po namin ang inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. So, minsan pa tayo po ay ma-encourage ng buhay ng isang sikat na karakter sa Biblia. Pag-usapan po natin ngayon ang patungkol po kay David, no? So, ilan sa mga katangian ni David na nagdala sa kanyang katagumpayan ay aking babanggitin po sa umagang ito. Alam naman po natin ang kwento ni David. Tama po ba? Kung paano po mula sa kanyang pagkabata, yung pakikipaglaban niya hanggang sa siya ay maging hari. Pero mag-focus po tayo dun sa kanyang pakikipaglaban sa isang kilalang karakter din sa Biblia, wala pong iba kundi si Goliath. Ano po ba nga ang maging katangian ni David? Bakit siya naging matagumpay? Una, ang pagtingin ni David kay Goliath ay hindi isang threat o isang suliranin, kundi si Goliath ay isang oportunidad para po sa kanya. Paano po naging oportunidad? No? Pagkakataon na to ni David, napatunayan sa buong mundo kung gaano ang Diyos na nagliligtas sa kanya tuwing siya'y makikipaglaban sa leon at oso, ay siya rin magliligtas sa buong bayan ng Israel. Imagine nyo po 40 days na hinahamon ng mga Pilisteo, no? Ang bansang Israel, ang mga Israelita. At sila ay nanginginig sa takot every time makikita nila si Goliath. Pero po, si David, hindi po siya nagpasindak. Kundi sa tingin niya, ang isang Goliath ay isang oportunidad para sa kanya. Amen? Pangalawa, ang pamamaraan ni David ay hindi tulad ng pamamaraan ng kanilang mga nakasanayan. Kung titignan natin yung istorya sa aklat ni Samuel, no po, ang kanyang mga kapatid ay isa sa mga sundalo ni Haring Saul. Tama po ba? At itong mga sundalong ito, na kung saan sinanay, hinasa, para makipagbaka. Pero ang karanasan po ni Haring David ay kakaiba. Iba ang kanyang naging mga kaaway. Iba ang naging kanyang mga kalaban. Ano po? Yung kanyang karanasan sa pakikipaglaban, sa mga leon, sa kanyang sa oso, ito ang kanyang ginamit para labanan si Goliath. Anong sabi ni David? Kung ang Panginoon nga, iniligtas ako sa mga leon, sa mga oso, eto pa kayang sa tao na to, hindi ako ililigtas ng Diyos? So remember mga kapatid, kung ang ating mga nararanasan sa buhay ay tingin natin napakalaki upang hindi mapagtagumpayan, balikan mo, kapatid, balikan mo ang pag-ibig sa iyo ng Diyos kung paano kanya iniligtas. Ganon din ang gagawin niya sa ating mga suliranin at susolusyonan ng Panginoon ang ating mga suliranin. Pangatlo, ang kanyang pagtitiwala ay hindi sa mga bigating armas, kundi kay Yahweh na siyang nagligtas sa kanya mula sa mababangis na leon at oso. So kung ang mga kapatid po ni David, anong mga gamit? Anong mga nakasukbit sa kanilang mga katawan? No? Mga bakal, armas na mabibigat. Kung si Goliath, 45 o 47 kilos ang nakasukbit sa kanyang katawan. So imagine mo yon. Pero si David, ano ang kanyang ginamit na armas, mga kapatid? Kundi ang tirador, no? Ang ginamit niya upang patumbahin ang 9-footer na higante. Tama po ba?
Ikaw kapatid, anong pwede mong gamiting armas sa pakikibaka? Alam nyo po, sa panahon natin ngayon, walang matibay na armas na pwede nating gamitin, kundi ang panalangin at ang pananampalataya sa Panginoon. Yan ay isa sa pinakamatibay na armas na magagamit mo sa ating pakikipaglaban, lalo na sa panahon na ito. Ano sabi sa Hebreo 4:16? Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin. Amen. Tutulong sa atin ang Panginoon sa panahon ng ating pangangailangan. So, huwag kang mag-hesitate na lumapit sa Diyos. Huwag kang magdalawang isip. Dahil yan ang pinakamatibay na pwede nating panghawakan sa panahon ng ating pangangailangan, ang ating pananampalataya at paglapit sa Panginoon. Ikaapat, ang kanyang mga adhikain ay kaiba sa iba. Nais niya na maging tanyag si Yahweh bilang makapangyarihan sa buong mundo. So ang vision ni David nung makita niya si Goliath, this is the chance, no? Ito ang pagkakataon upang ipamalita sa buong mundo na itong higanteng ito ay kayang patumbahin ni Yahweh at itong higanteng ito ang nagligtas sa Israel at ang higanteng ito ay mapagtatagumpayan namin. Yun ang gustong ipamalita ni David. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, oportunidad ang tingin niya rito. Anong sabi ni Isaiah sa Isaiah 40 verse 28? Hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig? Na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napagod o hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makauunawa. Yes, kung sa tingin natin mabigat na ang ating problema at di natin maunawaan, ang Panginoon, hindi pwedeng makalusot sa Diyos yung mga problema natin. Kaya niya lahat yan, katagpuin at bigyan ng tamang solusyon. Ikalima, ang karanasan ni Haring David ay natatangi. Yes, yung experience niya sa pakikipagbaka sa panahon niya na bilang isang pastol ay ginamit niya rin upang patatagin ang kanyang kalooban, upang palakasin ang kanyang kalooban, at upang magkaroon ng tamang tapang humarap kay Goliath. Gayon din po tayo mga kapatid. Kung ano man yung iyong experience, the best experience na pwede mong ilaban ay yung experience mo sa Panginoon. Kung paano mo siya naranasan, kung paano mo siya nakilala, that is the best weapon na pwede mong itapat sa ating mga kaaway. At ika-anim, positibo ang kanyang pananaw sa pagharap kay Goliath. No, positive attitude po si David. Ang kumpiyansa niya hindi sa kanyang sarili, kundi ang kumpiyansa niya ay nasa Diyos. Positibo siya na hindi siya pagbabayaan ng Panginoon. Positibo siya na hindi mapapahiya ang Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. At napaka-positibo ng kanyang pag-ibig sa Diyos na kailanman hindi siya pababayaan. So maraming salamat. Tunay nga na kung titignan mo ang buhay ni David mula pagkabata hanggang siya ay maging hari, siya po ay ginabayan at pinatnubayan ng Diyos. Ikaw din po, gagabayan at papatnubayan ng Panginoon. Magandang umaga po at maraming salamat pong muli. Thank you for joining our program. If you want more of our ministry, follow us on Facebook, Mega Harvest Church of Valenzuela, Mega Harvest Music, and Youth Connect. And subscribe to our YouTube channels, Mega Harvest and Mega Harvest Music. You can also be part of our ministry by financial support and donations through our bank accounts. Once again, thank you and God bless.